Okay, Frank, start the show. Okay, ladies and gentlemen, welcome sa aming bagong episode ng podcast. Welcome sa pinaka-salty na podcast sa Pilipinas. Kala ko magiging low energy ka eh. Kala ko kulang ka pa sa kape. Prepare for cringe. Alam mo, lagi na lang kasi ako nag-i-intro eh. Oo. Nagmumukha akong pabide. Bye ba naman? Kaya ikaw naman yung pina-intro ko. Anyway, job well done. Nice. Kala ko low energy ka eh. Pero ang taas ng energy mo ngayon. David ko yun. Dati nag-intro ka na rin eh, pero matagal ng panahon yun. Ayo, paano episode na yun? Buti lang nagkape tayo. Nakadalawang kape ako bago. Nice, ako din. Bago mag-record. Tapos ano ba, chocolate cake po. Kailangan black coffee lang. Anyway, kakayanin mo ba ng walang coffee sa isang araw? Hindi. Ako rin. Parang fuel ko yun eh. Parang yun yung ano ko, yung parang hindi ako makapag-function ng maayos pag walang kape. Yun nga, hindi ako makapag-start ng day ko pag walang coffee. Ang hirap. Parang kang hindi ka naka-hit-hit. Tsaka may something na na nakakakalma pag may caffeine ka sa katawan. Alam mo yun, ang strange nga nung pakiramdam ko eh. Actually, oo. Parang pag nagkape ka na, okay, sige, game. Anong gagawin ko ngayon? Ganun. Minsan nga nakakapag-unwind ka dahil sa coffee lang. Oo. Alam mo yung magical bean talaga, coffee. Oh, diba? Of all beans. Di baling walang alak basta may kape. Hindi baling nang walang ganun. walang vices basta may coffee. Ano ba yung sorry, napalayo ko sa mic. Ano ba yung perfect combination sa coffee? Nagko-coffee mate ka pa ba? Hindi na. Ako minsan asukal na lang tsaka kape. Kaya minsan wala. Yung 3-in-1 kasi na coffee ang putik nakakatuyot ng lalamunan. Oo nga, kasi diba? Minsan sobrang tamis. Oo, ganun. Pinipili ko lang yung 3-in-1 ko eh. Pag walang choice parang hindi pwede. Pinaka last option ko, coffee ko brown yan. Ayoko na mga ganun. Yung mga 3-in-1 talaga na susuka ako. may kasi yun eh. Kahit pa paano may sipa pa rin. Ang akin lang naman kung coffee, okay na yung black tsaka with sugar. Kaya kahit wala. Pag yung lalahaluan mo pa ng milk kasi yung coffee, overkill na yun eh. Diba? Tsaka nakakatay. Hindi ako na-jeb dahil sa kape. Oo. Hindi naman ako din lactose intolerant. So, ganun yata talaga pag pag nagkakaedad ka. Bakit? Ano meron? Na-appreciate mo yung kape na walang asukal. Dati nung bata ka pa, parang hindi ka makakapagkape ng walang sugar eh. Ngayon parang mas okay nang wala eh. May specific brand ka ba ng coffee? Kahit ano. May mga coffee kasi na yung yung Cafe Puro ba yun? Hindi ko feel yung lasa. Yung Cafe Puro, masarap din para sa akin. Hindi ko trip. Okay parang may probinsya vibes. Diba? Okay yung default ko kasi Nescafe talaga eh. Yung gold. Masarap yun. Yung gold. Tsaka yung default lang talaga. Ano kaya hinalo mo sa coffee cobra? Gusto mo mamatay. May gumawa na nung tingin ko eh. Napakasira ulo naman. Daming tanga sa mundo. Siyempre gagawin nila yun. May nakita nga ako mukbang. Ilang balot yun, 10 ata. Tapos 6 na cobra. Buta nagdasal pa eh bago. Nagdasal ka pa. Ano kaya yung tawag dito? Yung magandang combination naman sa coffee na food. Na-try mo na yung balot tsaka coffee? Hindi, di ako masyado sa balot kasi nakaka-high blood yun. Gago, sinubukan ko yun. Nakakapangsisi talaga kasi parang may turmoil sa bibig mo. So sabi nila yung balot kasi aphrodisiac daw yun eh. Yun nga. Na-try ko yun eh, pinagtripan ko lang. Sabi ko, sama na lasa. Ang pangit ng kombinasyon, no? Oo, gagi. Ang tanga ko nga eh, ginawa ko yun. Minsan ka na naging tanga, at least natuto ka. Ay puta. Bakit? Tangina, parang may wala, gago. Tangina. Yobo ko, love ko lang eh. Di ko na-expect yun, nagago. Tawag dito, yung best combination with coffee siguro, pizza, hamburger. Ganon? Masarap, promise. Di ba may pizza burger? Ganon. Hindi yun. Ano masasabi mo sa ganon? Hindi ko pa na-try yun eh. Sa bagay. I don't care. O kaya ice cream tsaka coffee. Na-try mo na yun? Pwede, di ba? Pwede. Pwede rin eh. Kaso mainit tsaka malamig parang naglalaban eh. Parang masakit sa ngipin. Ano ba yung magandang i-combine sa coffee? Pandesal. Ay, given naman na yun eh. Oo. Hindi yung mga weird na combination ng kape. Kanin, na-try mo. Ay, hindi. Na-try mo na yun? Dati, one time, nasubukan ko. Kamusta naman?
Wala ka busog. Uy. Hyper ka na busog. Uy. Oo nga, try mo. Di na. Na-imagine ko na yung lasa coffee tsaka bigas. Kasi dati kasi pag nasa laylayan ka. Ganun yung nila, pagkain nila. Do you like your coffee hot or cold? Kahit ano. Basta caffeine. Dati hindi ko maintindihan ba't may cold coffee. Tapos nung na-try ko, gets ko na. Pag on the go ka, di mo na kailangang hipan. Tsaka refreshing. May yellow na, yun nga, iced coffee. Ano pa ba? Ano ba magandang i-combine sa coffee, no? Spaghetti, na-try mo na. Oo. Masarap kayo? Masarap ako din. Yung spaghetti na kahapon niluto. Ganun. Yung luma. Di naman luma. Yung parang... Leftover, ganun. Leftover nung New Year. Yun. Tayo na pag New Year, no? Tsaka nung Christmas. Fruit salad, na-try mo. Buko salad tsaka kape, na-try mo. Gago, na-try mo yun? Masarap eh. What? Parang ice cream kape din. Tung inang... Di ba? Di ba parang masama yun kasi may fruits, may cocktail? Okay lang. Kung nasa bahay ka lang naman, hindi ka naman aalis. Sa bagay. Sino nga ba naman ako? Easy access ka sa banyo. Mag-try ka. Kailangan nasa bahay ka lang. Ano pa ba, no? Ito naman, na-try mo na ba yung mga coffee na yung ino-offer lang sa convenience stores? 7-Eleven, paborito ko. Ako hindi ko matripan masyado. Talaga? Nasasarapan ako sa kape ng 7-Eleven. Mas trip ko pa yung coffee ng McDo eh. Oo naman. Diba? Yung roast. Tsaka yung sa Dunkin' Donut. Okay lang. Depende sa branch, no? Yun may lang. masarap kasi na kape sa yung sa Eastwood dati. Alin yun? Yung Dunkin' Donut sa Eastwood. Tinatambay natin dati. Nalala ko na. Masarap din yung kape doon eh. Sa akin, sakto lang. Talaga? Iba pa rin yung sa roast ng McDonald's. Ng McDo, nga eh. Roasted coffee ng McDonald's. Tapos lakas ng aircon. May mga may mga pinipilit pa akong isingit sa coffee talk natin. Hindi ko lang maalala ngayon. Na-try mo na yung Chicken Joy sa kape. Yun. Yun. Yung Chicken Joy tsaka sa coffee. Masarap kasi parang nag-chiksilog lang din, di ba? Hay nako. Lahat naman eh. Yung 7-Eleven na banggit mo. Tapos, na-try mo na yung meron bang coffee sa rin? Sa Lawson, tsaka sa Family Mart. Sa Lawson, alam ko meron. Pero hindi ko pa natitikman. Ako rin, hindi ko pa na-try yung dalawang. Tsaka yung sa Uncle John's. Na dating Yun. Na dating mini-stop. Hindi ko pa na-try din yun eh. Nakalimutan ko na yun. Di siya yung sa mini-stop. Hindi siya, para sa akin, hindi masarap. Talaga? Mas gusto ko yung sa 7-Eleven. Okay. Anyway, ano bang nangyayari? Ba't ang daming mga missing people ngayon? Yan nga yung pinaka mystery ngayon eh. Natatanga talaga. Nauso na naman nga yung scare nila sa puting van. Okay. Di kasi sa lugar namin ngayon, meron daw may bata daw na inattempt kidnapin ng puting van. Okay. Kaya ngayon may sa amin parang mga bata, wag nang magpapagabi ganun. Nakakabobo. Ang dami talaga nawawalang tao ngayon. Lagi ko nakikita sa newsfeed ng Facebook. Connected ba sila in some way sa mga syndicates? Hindi natin masabi. Di ba? Kasi ba't may involved? Hindi, kasi siyempre pag may involved na bata, trafficking yung tingin ko eh. Trafficking. O kaya naman kapag adult, probably may kinalaman sa yung mga sabungan. Hindi kasi may naalala ako dati na story. Childhood friend namin. Nawala siya as in months din siyang hinahanap. Okay. Nakita siya sa Baclaran na mamalimos. Ayun na nga. Tapos sabi may kumuha daw sa kanya, pinipuwersa sila mamalimos. Ganun yung sabi. Okay. Ano 'yun? 1997, 7 years old ako. Okay. Ayos yun Buti nahanap pa. Buti nahanap. Yung iba daw sabi, wag naman. Yung pinapatay, yung organs daw binibenta. Organ harvesting. May mga ganun. Organ harvesting nga. Wish namin sa pamilya nung mga nawawala, sana magkaroon kayo ng peace, sana makauwi na sila. Ganun. Mayroong case dati sa US pangalan niya Johnny, yung bata. Ang weird ng story nun kasi nagbabike lang siya somewhere. Tapos bigla may tumigil sa tabi niya na car. And then the rest is history. Ang nangyari, parang hindi na lang siya nagpakita sa family niya, pero nagpaparamdam siya na I'm okay, I'm fine. Hanggang tumanda na siya. Parang
iniisip ko nga, parang nagkaroon siya ng life outside of his family, ganun. Parang siguro minahal na lang pero niya. Pero nabuhay siya? Buhay talaga siya. Yung, ano nga bang title ng documentary na yun? What Happened to Johnny? Ganun. At talagang umuwi pa siya. Nagpakita siya sa family Hindi siya niya. nagpakita, pero nagparamdam siya na buhay pa siya. As in siya talaga kasi, mayroong mga evidence na siya talaga yung nagbibigay ng mga, sa kanila, mga documentation. Anong gamit niya? Letters, ganun. Talaga? Parang What Happened to Johnny ba yun? Nakalimutan ko yung title eh. Basta yun. Tapos, di ba napag-usapan natin dati yung sa The Imposter? The Imposter. Wacky story rin. Ang naalala mo 'di ba nung mga 80s talaga, merong mga milk cartons. Na may mga mukha ng mga missing people. Meron. Ang sad nun Doon nga galing yung kanta ng Soul Asylum, yung Runaway Train. Para sa mga ganun. Pero it's kind of strange na ilalagay mo yun sa milk carton. Alam mo yun, nag-aagahan kayo ng family mo, tapos may mukha ng taong... May depressing shit. May mukha ng taong missing. Pero parang siguro para mas madaling mabasa ng tao. Yun din, awareness na rin. Pero it's kind of a strange advertisement. Diba? Parang ang weird. No? Hindi ko lang alam kung uso pa ngayon yun. Hindi, more on social media na eh. Kasi mas mabilis nga naman sa bagay, Dati yun lang yung means nila eh. Yun lang yung... best shot nila to advertise. Pero ang daming nawawala, no? Tsaka mostly bata. Yun, ano ba yung ginalaman talaga sa sabong yun eh. Iniisip ko baka may utang sila. Sabong? Sa mga sabungan talaga, sabungan. Yun yung naririnig-rinig ko eh. Hindi ko lang alam kung gaano ka-accurate yun, pero ang freaky din. Parang yung missing sabongeros? Yun. Di ba may... May docu, pero Sinimalaya? Parang hindi yata pinalabas sa sine due to security reasons. Nung ni-research ko kasi yun, ang sabi lang, hindi pa daw kasi talaga fully completed yung mismong project. Tapos pinadali, nirush. Parang nirush kasi sila, nilagay sila dun sa listahan pero hindi pa naman tapos. So tinanggal muna. Pero yung mga tao kasi malilikot ang isip na, parang may kontrobersya dito. Pero kasi in-announce mismo na, parang SM yata yun na gano'n, due to security reasons. Siyempre, alam mo security reasons, what the hell? It could be different things eh. Hindi naman siya porque security reasons, parang political na alam mo yun, may taong madadawit and shit. Hindi natin alam. Pero yun, sad, no? Parang, halimbawa kapamilya mo yun na, nagsabi lang sa'yo, punta lang ako sa abong. Hindi na umuwi. Yun nga, parang, it's a form of bad customer service din yung ginagawa ng yung SM na yun. Para kasi ang dating, may something na fishy na nagaganap behind the scenes. May pagka-misleading. Misleading din. Hindi naman natin sila masisi. Baka nga mayroon ngang, di ba? Nag-iingat lang din sila. Ay, nako. Sa mga mall ba, may mga nawawala pa rin ba? Mayroon pa, no? Oo. Minsan baka sa mall nga nakikidnap eh. Ay, gagi, oo nga diba? Pala. What am I talking about? Ang hirap hanapin, no? Hindi sa daming tao. Oo nga, lalo na pag bata, pag crowded. Oo. Nawala rin ako dati sa mall nung bata ako. Talaga? Oo, gagi, iyak ako nang iyak para akong tanga. Bata ka pa nun eh. Tapos may mga lumalapit sa akin stranger, what's wrong, sweetie? Sweetie patawag eh. Parang parang affluent family lumapit nun. Tapos yung nilapit ako sa help desk, ayun, hanap ako. Galit na galit yung nanay ko sa akin. Kasi laki kong bata, tapos iyakin ako, ganun. Ikaw ba namang mawala ng bata ako, di ba? Hindi naman. Kasi nung bata pa ako, hindi kami mamol. Ang trip namin, pupunta sa ilog. Perya. Perya. Carnivals. Tapos ako yung umaalis. So may nakakilala sa akin, patay, susubong ako kay papa nito. Ihatid ka? Hindi. Ikikwento lang ako. Yung anak mo, nakita namin sa ilog. Sa mga mall eh. No? Ang daming special sa mall ngayon ng Pilipinas. Parang Pilipinas lang ata yung bongga mag-mall eh. Oo nga, kasi sa US daw kasi, di ba nga, talamak talaga yung online na shopping nila. Yung, syempre, Amazon. Given na yun. Dito, syempre, kahit may online shopping na, marami pa rin nagmamall. Pumunta ka nga lang sa kahit na anong mall, puta, so parang festival araw-araw. Parang park. Puta, puro ilaw. Wala na lang, magpa-fireworks eh. Sa loob. Tapos, tawag dito, lalo na kapag Sunday, ko. Parang sardinas na kayo sa loob. Kung introvert ka, huwag ka mag-mall ng Sunday. Hindi, pwede naman, pero maaga kang pupunta ng mall.
Pero ako ngayon pag nag-mall, parang kung ano saan lang pupunta, anong bibilin ko, tapos okay, nalis na ako. Ganun nga din daw. Kahit sa US may mga tao dito. Parang pupunta ka lang doon kasi may isa kang objective. Hindi para tumambay. To buy something, yun lang. Dito sa Pinas, yung mga mall talagang tinatambayan. Kasi di ba kayo mga coffee shops, ganyan. Tapos, yung mga internet cafe, wala na eh. Wala. Hindi na kailangan. Hindi, pero may mga computer shop ako nakikita ngayon na tumutubo uli. Talaga? Oo, meron pa. Akala ko tapos na era nila eh. Hindi sila mamamatay. Nandun pa rin sila. Pero konti na lang siguro pupunta. More on mobile games na kasi mga bata. Yun nga eh. Nakakalungkot minsan pag nakakita ako ng mga abandoned mall. Yung mga abandoned buildings. Parang creepy din. Hindi kasi pag nakakita ako ng mga abandoned buildings, no? Mall, o kaya malls. Kasi may isip mo na dati daming tao rito, masaya. Ang nakakalungkot doon, alam mong may memories eh. Alam mong may nangyari dyan na masaya, malungkot, kung ano man. Malam mo may nagsuntukan sa mall na yan. May mga diba? Maraming nag-break dyan. Maraming nagkaiyakan dyan. Gagi. Yung mall talaga maraming memories eh. Maraming nagkumprontahan dyan. Maraming ding nakapag-asawa dyan. Dyan nagkakilala. Malam mo marami ding nag-ano dun. Nagtuka. Tsuktsakan sa sinihan. Gagi, hindi ako magugulat kung may nag-sex na talaga sa mall ilang beses na. Yung tipong pag magsasara na. Hindi naman maiwasan mangyari yun. In the heat of the moment. Kalagitnaan. Tara, mag-ano tayo. Nagka-urge. Minsan may mga urge din eh. Tapos minsan, pag hindi talaga kayang iuwi, sa mall na lang. Malamig eh. Putang ina mo yun, natatay ka. Wala nang choice. Malay mo, sa CR ng mga mall, may nag-sex na rin. Malay ko. Hindi tayo nagpapakakupal dito. Hindi natin alam. Malay naman natin may nangyaring ang ganun, di ba? And it's not of our concern. Tayo na topic yan. Kasama mo ako eh. Gago ka mag-topic eh. Tangin na kasi usapan to eh. Nung mall biglang sex, tarantado. Di okay lang yan. Yun ang art of conversation. The art of podcast. The art of war. Joke lang. Tawag dito, yung nga sa mall, no? Mayroon kasing mall dun sa baba ng Antipolo sa may tapat ng Robinson. Hindi sa papuntang Tikling yun. Tapos dati kasi nagpupunta kami dun para mag-grocery nung bata ako. Tapos for some reason bigla na lang siya nag-shutdown. Tapos hanggang ngayon hindi na siya ni-renovate, hindi na siya tinayuan ng bago. Talagang abandoned siya for decades now. Tingin ko sa mga ganung building baka may dispute. May legal dispute. Kaya di na mga contractors na na tag dito. Mga contractors na nawala ako. Sige. Mga contractors na hindi tumuloy kasi nawala ng budget. Ganun. Okay. Pero tingin ko may mga multo na doon, tsaka grabe. Pag pumasok ka sa abandoned building na yun, panigurado, puro talaga doon, puro filth na yung makikita mo. Yung pinaka-creepy na mall na napuntahan ko, yung Pure Gold Alabang. Bakit? Ano raw dyan eh, parang, sabi, dati daw cemetery, pero ano nga yung vibe dyan, parang parang ayoko gabihin sa lugar na to. Ganun. Di ba, napapansin mo rin ba to, yung may mga, tawag dito, mga strip mall na tinatayo. Tapos kahit sinong magtayo ng business doon, hindi tumatagal. Diba? May yung mga superstition, baka yung lugar masama, pangit. Diba? Parang kung ano papasok sa isip natin eh. Kasi, parang ngayon sa amin, yung Cherry Foodarama. Dati Cherry Foodarama yan eh. Tapos pinasukan ni SM yan, SM Cherry na siya. Oo nga eh. SM Downtown na siya ngayon. Wow, Downtown. Hindi drinap yung salitang cherry. Rin yung nila, yung contract nila. Yun nga. May chance din kasi na monopoly lang talaga yung game dito sa mga mall. May mga kaya may mga abandoned buildings baka tingin ko dyan dispute. Alam mo, nalaman ko pala sa mga shopping centers. Particularly daw sa mga Victoria's Secret. Siyempre puro babae dun. Victoria's Secret Victoria's Secret, Victoria Court. Victoria's Secret. Tangina mall Victoria Court. Ginagago mo ko eh. Victoria's Secret. Yung lingerie. Lingerie, Okay. Minsan daw, pag may papasok na lalaki daw dun, malamang creep yun. Oo naman eh, kasi ba't ka bala mo naman, baka bibilan niya asawa niya, ganun. Yun, isa na rin yun, pero may mga creep dun panigurado, mga sniffers.
Yikes. Gag. May mga ganon? Meron. Yikes. Hindi lang yata sila madalas mahuli kasi expert na sila Parang dedicated sila dun sa craft. Ano yun? Parang goal niya lang makaamoy ng isa tapos alis na siya. Parang dedekot ng isang panty halimbawa. Oo. Tapos ibabalik din niya. Tapos babalik niya, creepy. Taste of cherry. Fabric lang din yun The smell of freedom. Parang gano'n. Smell of freedom. The smell of females. But maraming creep dun sa pag lalaki pumapasok sa Victoria's Secret. Ba't binanggit mo yung Victoria Court? Wala, kasi akala ko nakamali ka ng pronunciation. Hindi, yun nga, may mga dedicated daw na lalaki na sniffers lang. Tapos minsan daw, pag may nakatayong babae, tumitingin-tingin. Yikes. Kunwari, yuyuko yung lalaki. Halimbawa, magkakamot ng binti niya. Habang nagkakamot ng binti, aamuyin. Pucha, gago. Inaamoy yung puwet. Tarantado nga yung mga ganun. May mga, alam mo, may mga weird fetish kasi may mga weird fetishes kasi talaga yung mga tao Hindi naman maiwasan yun Pero yung ganun ka-exposed, gago ka. Tayo ng kadiri. Horrible. Pag may nakahuli doon na security, nakakahiya yun sobra. Ulitin ko yung sinabi ko last episode, ever heard of porn? Speaking of ever heard of porn, ano nangyayari dito sa kay Robin Padilla? Ano yun? Alam mo, dapat hindi siya sa Senate doon siya sa podcast si Bugoy na Koy. Usap-usap sila doon Ako kasi meron akong naiintindihan naman ako ng ibang kalalakihan dito Meron akong urge. Tapos parang, dude, consent nga consent yung usapan Parang ang point niya, meron bang batas na pwede niyang ihabla sa asawa niya pag ayaw makipag-sex sa kanya? Tanga po. What the fuck? Tanga po. Anong iniisip niya? Ibe-bring up niyo yun sa Senate? Tapos kausap pa niya, woman rights advocate. Oo, yun nga Talaga? Nakita ko nadaanan ko lang yung clip. Sabi ko, seryoso to? Meron daw kasi siyang urge. Tapos wala ka sa mood. Paano ako? Oo nga, paano naman ako? Jackstone! Inang yan, merong kamay, gago, may porn. Ang labo Ba't ang daming pwedeng i-bring up para sa law? Yun nga ang daming problema ng bansa problema mo yung ethics mo. Tangina naman. Yung problema mo, libog mo. Ba't ka nandyan? Tsaka the fact na parang it's up for debate. What's wrong with you, boy? Bugin na Koy, mag-usap-usap kayo. Magtatayo kayo ng empire na. May beef ang puta. Hindi beef. Di ba parang yung mga ganun topic, pang Bugoy na Koy shit yan Ayun ako. Ano bang kinalaman talaga nung... Saan ba nagsimula yung discussion nila na yun? Alam mo ba? Parang parang hindi rin pero yung clip lang na yung napanood ko Testosterone talaga no? Parang machismo na wala sa lugar. Yun nga yung machismo niya. Wala sa hulog. Parang tanga. Sana meron tayong alternate version ng ng Pilipinas. Ano kaya itsura nun? Alternate version. Para Wakanda. Gagi, why not? What if colonizers yung mga Pilipino, no? Ha? That would be badass. Feeling ko tayo peaceful tayong ayaw natin ng gulo. Pero malakas tayong makasar. Yun nga tapos pikontalo tayo. Tayo yung susuntok tas tatakbo. Ganun mga Pinoy Di naman lahat, pero... hindi, yung ugali na, lalakas manlait. Pag sila nilait, puta, galit na ganun yung regular na Pinoy Kukonyatan ka sa malayo. Mga social media warriors. Yun nga, parang iniisip ko lang yung mga alternate timeline natin. Ito, may tanong pala ako sa'yo. Walang corruption, maayos yung justice system. Masarap mangarap. Tsaka meron tayong... tawag dito, yung bullet train. no? Ang angas nun. Kaso dito, parang... Hindi, para sa akin, yung imposible yung bullet train. Kasi isla tayo Grupo tayo ng island bakit yung Japan? Nakita mo naman yung mapa ng Japan. Isang, lang sila Isang land lang sila na... kaya, posible yung mga train station. Pero sa atin, parang... Ewan ko, prove me wrong. Parang imposible lang. Yeah, someone should prove you wrong. Because you're an asshole. Joke lang. Joke lang. Tangina. Alam mo, nabubulin na kita dito sa show na to. Sorry Hindi, okay lang. Sorry but not sorry. Napansin ko kasi pag... May konyat ka naman. Joke lang. Sige ka. Hindi kita pakakainin.
Ito, joke lang. Natakot ang puta. Joke lang. Gag, muraot. Suntukan tayo sa podcast, Frank. Ha? Gag. Try natin. Anong trip mo? Tinoyo no? Hindi, what if alternate timeline, different universe? Oo, yung maayos maayos yung mga leaders. Ito, meron akong tanong sa'yo, no? What if hindi mo trabaho yung trabaho mo ngayon? Ano ka sa different... Sa alternate timeline? Sa ibang universe, no? Sa ibang world, sino ka as a criminal? Anong trabaho mo sa criminal? Oo. Baka assassin. Ako rin, siguro hitman ako. Kaya ako. Cartel leader. Alam ko yun yung mo parang dream mo rin yun. Hindi naman dream, grabe na. Dream role. Okay. Dream role. Hindi naman dream job talaga. Napakakomplikado na. Naisip ko rin, what if hindi ako hindi ako artist, ganyan. What if nasa ibang universe ako? Siguro hitman ako. O kaya sa ibang universe, babae ka. Yun nga. Minsan naisip ko rin yan. Ano kaya ako as a woman? Ilang butangera ako eh. Butangera niya. Ako siguro bitch ako. Actually, ngayon nga lang, bitch ko magsalita. Di ba? Yung mali mo, madre ka. Madre ang puta. Alternate nga eh, di ba? Badass nun siguro. Hitman na nan. Ano pa bang pwede kong maging job pag criminal ako? Siguro nga rin, cartel. Kaya polis ako, ganun. Kurap na polis. Kurap na polis. Taka na minsan yung mga napapanood natin parang nagbibigay sa atin ng wrong idea na... Para ako si Denzel Washington sa Training Day. Ganun. Yun nga eh. Man, oh shit. Ako bahala. Ibiblip ko yan. Tangin, nagulat ako, gagi. Hindi kasi yung dialogue niyo, di ba? Yun nga eh, man ninja. Ninja na lang sabihin man ninja. In the kingdom ain't shit on me. Ain't got shit on me. Panoorin ko nga uli yun. Ang ganda kaya nun, Training Day, Denzel Washington. Para sa akin yung pinaka-pick na Denzel Washington na movie. Actually, tsaka yung John Q ba yun? John Q, Denzel Washington. Siya nga yung favorite ko na black actor eh. Next kay Morgan Freeman. My friend Andy. I guess I miss my friend Andy. Pag siya yung nagsasalita sa sa isip mo. Oo nga eh. Alam mo, meron kang 3 a.m. thoughts tapos boses ni Morgan Freeman. Ang angas nun, gagi. Tapos Tagalog. Paano kung di kanya type? Paano na lang tayo kapag may mahaba siyang may mahabang post. Ano tawag doon yung mahabang post niya? Hindi, basta ganun. Tapos may narration sa utak mo si Morgan Freeman. O kaya si Samuel L. Jackson. Mas gusto ko yun. Motherfucker. Lunis na naman, tangin. Motherfucker. Doon siya nakilala sa mga mura-mura niya. Ang lutong kasi magmura eh. Pero wala na mas titindi sa pang-trash talk niya. Sa mga show ni Marvin Agustin. No. Fake ko siya ngayon. Tuwan-tuwa ako sa kanya na villain siya. Matagal na yung role niya na yun eh. Ay, ang tanga mo. Bobo ka. Nangihina ako sa kabobohan mo. Bobo sa school, bobo sa bahay. Pati ba naman dito? Meron akong nakitang clip niya, yung di ba parang nahuli siya ng pulis yata yun. Tapos kausap niya yung lawyer niya. Abogado ka ba? Abogado. Bobo ka eh. Tarantado. Pero siya yung nakakatawang villain eh. Nakakatawang villain si Marvin Agustin. Parang pag may screen time niya, nakakatawa eh. No? Meron pang isa eh. Yung nasa isang apartment na maliit. Tapos, sabi ni Marvin Agustin dun sa show, ano ba yan? Di nyo naman sinabi, ganito kayo kahirap. Joke. meron ba siya sinabi na yung, pangit na nga, mahirap pa. Joke. Pinapatawa ko lang kayo naman. Gumaganon pa siya. Di na nga kayo kagapuhan. Joke lang. Tapos na ba yung show na yun? Hindi ko alam. Di na ako nanonood nun eh. Ang kulit eh. Pero nakakatawa si Marvin Agustin as a villain. Anak ka ng pangit ka. Anak ka ng pangit ka. Bobo ka. Masarap balik-balik ka nun. Meron ka, nandiyan ba phone mo?
Sa akin. Hanapin mo nga yung clip. Ay, hindi, wag na. Sige na, mo na. Pwede. Intro na lang natin next time. Pwede. Stay tuned for that intro. Ano ba yan? Pero sino ba yung pinaka-nakakatakot na villain sa'yo? Alam po dati na pag-usapan natin yun eh. Para sa local? Hindi, both. It could be any of the two. Sa local, John Regala talaga eh. Sa local, John Regala. Yung ano niya, yung sa Kinatay, nakakatakot siya talaga. Ay, oo, no? Brilliant. Hindi ako pumapatol sa pusit. Nakakatawa yun yung may lumapit sa kanya na prostitute. Tapos ginanon niya yung mukha. Yung talagang green up niya yung mukha. Tapos pinush away niya. Takila mo, hindi ako pumapatol sa pusit. Di ako napatol sa pusit. Minsan ginagamit ko yung linya na yun eh. Pag may nag-iinarte sa akin na de joke lang. Di ko na itutuloy. Sa Hollywood, sino ba nakakatakot na villain? For me siguro si Daniel Day-Lewis. Diba? Daniel Day-Lewis. Sa bang movie? There Will Be Blood. There Will Be Blood tsaka sa Gangs of New York. Ayun, Ang hincha doon eh. Grabe yun, si DDL, si Daniel Day-Lewis. Ang galing niya umacting, no? Talagang method acting kung method acting. Parang yung mga films niya kasi parang very memorable para sa akin. Tsaka parang hindi siya pumipili ng pucho-pucho na role. Oo nga eh. Napansin ko parang nakakatawa yung mga niya. Choices of niya. Alam mo kung saan ako bilib sa kanya? Sa accent. Ang galing niya mag-adapt sa accent. Sobrang lupet. Meron akong nakitang compilation ni Daniel Day-Lewis. Ginamit niya South African accent, Irish accent. Grabe, no? Ang lawak ng vocabulary niya. Northern Ireland accent. May ganun pa nga eh. Tsaka yung posh American. May mga ganun pa eh. Galing, no? Tapos sinasabi ng mga nag-review ng mga accents, yung mga vocal coach. On point daw. On point daw talaga. Sabi ko, galing naman. Hirap nga ako sa sa pag-mimic ng accent pag nagpo-podcast tayo. Pero kapag off-air, kaya ko naman. Basta racist remarks expert. Joke lang. Basta racist remarks. Hindi, joke lang. Ikaw ba may problem ka sa racist jokes? Ako wala. Ako, pag sobra, pag crossing the line. Hindi, siguro kung mag-racist jokes ka, na lang, sa mga friends mo na lang. Hindi, diba? In general, wag. Hindi, joke nga lang joke, hindi yung racist remarks talaga. May mga stereotypes jokes na nakakatawa. Pero pag sobrang racist na ba, yung minamak mo na yung nila, past nila. Yung culture nila, iba na yun. Culture nila, yun. Crossing the line na yun para sa akin. Yun nga eh. Kilala mo si diba, si Brendan Schaub? Grabe yun. Si MMA turn comedian. Ang naalala ko din, ni-real talk siya ni Joe Rogan. Tapos naingiyak-iyak na siya. Ayun ba yung pinapakwit na siya? Yung huwag ka na mag-MMA, wala kang talent. Siya ni Joe Rogan. Hindi kasi magtropa sila. Tapos, parang... ako hindi ako, comedy savvy. Pero, ang masasabi ko yung kay Brendan Schaub, ang sakit sa tenga. Hindi siya nakakatawa. Yun nga pwede naman natin sabihin yun. Pero he's a douche trying to be funny. Yun nga, ang dami niyang controversies si Brendan Schaub. Yung mga sinasabi niya kasi, hindi niya pinag-iisipan. Pinaka-natatawa akong na comedian si Nick Mullen. Nick Mullen. Tsaka si Aaron Spears. Yun, si Aris Spears. Aris Spears pala. Panay Aaron Spears ka. Sorry na. Aris Spears. Si Aris Spears yun. Ang galing niya mag-impersonate ng mga rapper. Tsaka, as a comedian din kasi writer ka rin eh. Diba? Alam mo, yung talaga yung foundation. Mahirap talaga magpatawa. Mahirap maging writer of comedy. Yes. Minsan may mga lazy writing na rin eh. Ito pala, makalimutan ko i-bring up last time din to eh. Anong take mo sa mga multiverse? Ngayon? Parang it's a tired concept. Parang napag-usapan natin last time pero sa akin parang... Not that much. Okay. Parang parang hindi ko... Parang shortcut na lang, ganun. Oo. Parang, di ba, gaya na sa Deadpool and Wolverine, multiverse shit, di ba? Sabi nila, love letter daw yun sa mga fan ng superhero movies nung early 20s, blah, blah, blah. Pero sa akin parang, di ba yung pagpahingahin niya naman si Hugh Jackman as Wolverine. Napansin ko lang, parang ang lazy na eh. Pag halimbawa may gusto talang i-bring back na character, it's either gagamitin nila multiverse o kaya ganun nga nangyari. O kaya naman time travel. Sabi ko, okay, that's an easy way out. Yung time travel kasi complex isulat. Diba? You have to be smart
Magsulat ng time travel. Dati nag-try ako magsulat ng short film. Ang hirap, gagi. Diba? Ang dami kong revision. Nalala ko yun. Nakaka-umay. Sabi ko, ayoko nito. Naka-burnout. Pero gets mo rin kasi pag translate mo yun into screen, may chance na pilay-pilay yan. Bungi-bungi. Tama lang naman. Tsaka yun nga, it's hard to come up with a story na coherent and interesting. Something that would leave a mark. Ganon. Nagkaka-writer's block din eh. Yun pa yung problem. Parang tayo sa atin as artist, may artist block. Sa akin yung magandang usage ng multiverse na ginawa sa Rick and Morty. Actually, oo. Yung may scene doon na yung para pinatay niya yung original na Morty dun sa universe na yun. Para siya yung mabuhay. Parang na dark. Nalala ko yun. Nalala ko yun. Pinatay ni Rick. Ano pa ba na related sa writing? Wala na akong maiisip. Yaman ng... May mga encounters ka ba sa mga stranger na yung random thought lang, yung mga random lang na conversation with a stranger sa mall, ganyan, o kaya naman kahit saan, sa work, ganyan. Hindi mo siya kilala. Bigla na lang nag-approach. Lagi mo siya nakakausap pero hindi mo alam yung pangalan niya. Ngayon, sa work ko ngayon. May ganun na yun. May nakausap ako lagi. Usapan namin, laging bike, ganun. Nag-upgrade ako ng ganun. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam pangalan niya. Strange, no? Dapat... And I feel bad. Parang nakakalimutan natin. Gusto ko itanong ano pangalan mo pero baka ma-offend. Kasi binabati niya ako, sir, uy, kumusta bike mo? Ang awkward dun, no? Ang tagal nyo na nang magkakilala sa muka. Tapos hindi mo alam yung pangalan niya. Nakakonsensya ako tuloy. Minsan sa pila nga pag magbabayad ka ng bills o kaya sa grocery, may kakausap sa'yo kasi sobrang bored niya. Pero nakakatuwa ang kausap, mga matatanda daming kwento. May piece of wisdom na ibibigay, na i-share sa'yo. Something special yung mga ganun. Tsaka treasure mo yung mga ganun. Minsan kasi parang... meron tayong misconception na kapag stranger may kailangan lang sa'yo. Dati nga may nag-approach sa akin na Chinese woman yun Tapos parang ang gusto pala niya mangyari, mag-invest ako dun sa business niya. Gagi ang weird nung interaction. Tapos kasama ako ng nanay ko. Halika na, ginaganon ako. Tapos wala na siyang pake. Alam mo bang gustong gawin sa'yo nun? Papangakuan ka nun, tapos ikaw naman uutuin ka. May mga ganun daw kasi mag-a-approach sa'yo na random stranger tapos i-sales talk ka bigla. Parang straight to the point. May nangyari sa akin na ganyan sa jeep din. Ganun din, Tapos biglang binentahan ako ng mga pangmasahe na cream. So parang, sige po, hindi ako bibili. Ang awkward nga. Binabola-bola. Alam mo, ang ganda ng attitude mo. Gusto ko, lagi kang nakangiti. Ganyan. Tapos biglang magpo-post. Actually, nagbebenta ako ng ganito. Yung tindahan namin nandun sa ganitong lugar, puntahan mo. Pero kung bibili ka ngayon, bibigyan kita ng discount niya. Awkward na yung sitwasyon. Parang gusto mo na lang umalis. Nasa jeep kami. Yun nga talon ka sa jeep. Pero tinurn down ko na lang siya na, hindi po ako interested talaga. Sensya na po. Ganun. Alam mo, ayoko sa ganun, yung mag-sales talk sa'yo, tapos pipilitin ka talaga. Naalala ko sa nasa ba ako sa Glorieta ata yun, naglalakad ako. May humarang sa akin na foreigner. Tapos kasi 'di ba merong isang kiosk doon na nagbebenta sila ng mga perfume, tapos mga skin products. Yung pipilitin ka. Yung i-sprayan nila yung balat mo. Testingin sa'yo. Tapos mararamdaman mo parang luminis yung balat mo, pero temporary lang pala yun. Tapos isa-sales talk kanila ng matagal, 30 minutes na ako nakatayo, ayaw pa akong paalisin, Talagang, wait, don't go just yet. Gumaganon sa akin. Tapos nung naasar na ako, sabi ko, I really have to go. Thank you for your offer, but I just can't do this right now. I'm in a hurry. Ginanon ko na. Tapos wala na nagawa. Kasi talaga, ilalak ka nila, parang, alam ko stranger ako, okay, pero please buy my product. Siguro may quota sila. May quota yun. Tsaka dinadaan nila sa pagiging foreigner. Yung parang foreigner ako, di ako matatanggihan ito. Ganun nga. Ang strange. Wala ka bang ganung experience dati? Meron sa Santa Lucia. Yung bigla akong pinapasok sa shop nila sa wala nang nagawa. Ay, gago. Tapos skincare daw, ganun. Tapos ito raw gamitin ko para maiwasan yung mga blemish. Tapos tinanong ko, magkano yan? Nasa 8K.
Shit. Ganun ako. Oh, shit. Wala akong pera sa ganyan. Nalala ko dati, may humarang pala sa akin sa ano naman to sa Glorieta rin yata to. Yung UNICEF. Hindi yung gusto mo ba mag-donate para sa ganun? Yun. Wala naman akong beef sa UNICEF, no? Pero yun aggressive lang. Ang aggressive nung approach kasi hinarang ako bigla. Tapos, ganun din, sales talk lang, baka pwede mag-donate ka naman sa amin, kahit magkano lang. May mga ganun talaga. Sabi ko na lang, ay wala akong dala ditong extra, gumagano. Tapos sasabihin, baka may bank account ka. Ganun, gagi, Tapos sabi ko, tanginang yan, pumapangit na yung tingin ko sa UNICEF dahil sa taong to. Ganun na yung nangyayari sa akin. Tapos, hanggang umalis ako, sige ako na bahala, pag may nahanap ako ibang branch ninyo, magdo-donate ako. Ginanon ko na. Tapos parang hindi pa rin siya convinced, parang yung mukha niya, ano ba yan, hindi kita nautos, sir. Parang ganun. Paano ba talaga tumanggi sa mga ganyan? As in polite way? In a very polite way. Tumakbo ka. Hindi ko alam eh. Kaya yung parang wala akong pera po, tsa. Hindi, pwedeng mo na lang, gumanon ka, yung mag-wave ka ng kamay mo na. Hindi ka interested. Saying that you're not interested. You're in a hurry. Isa rin yan sa reason ba't ayoko rin masyadong magbabad sa mall kasi meron akong ugali na, baka sumamalob sa ako dito pag di ko tilagyan. Yung ganun. Yun nga eh. Ano kaya may nag-sales talk sa'yo sa CR ng mall? Yan ang pinakaayaw kong ginagawa sa akin. Umiihi, tapos dadaldalin ako. Diyan mo makikita sa mga ng ugali ko. Sandali, may nangyari ng ganun sa'yo? Wala pa naman, pero wag na gagawin sa akin yun. Gagong awkward, no? O kaya yung kumakain ka. Yung ikaw lang mag-isa kumakain ka, tapos biglang may upo sa tabi mo. Baka gusto mong pucha, wag mong gagawin sa akin yan. Wala naman akong beef. Wala naman akong problema sa ganun, pero kasi invasive na eh. Yung mga biglang lalabas sa'yo, magbebenta ng pastries, ganun. Tapos daming ganun eh. Tapos dadaldalin ka pa. Parang, di mo ba nakikita kumakain ako? Yun nga eh. Parang kailangan ko pa ba yung product mo? Sana pa disrespectful na. Kita mong kumakain siya at peace, tapos guguluhin mo siya. Yung offeran ka ng pastillas. Estudyante po ako. Galing po ako sa ganito. Ganun. Nai-sketchyhan ako sa ganun eh. Pero pag yung tao na tinanggihan mo, sumalis agad. Malamang yun, seryoso yun. Malamang hindi siya nagloloko-loko. Pero pag yung pinipilit talaga sa'yo, something's may mali no? Something's on the horizon. Totoo. Hindi ko siya ma-determine eh. Pero pag ganun kasi tinatanggihan ko na lang kaagad. Hindi po, sorry po. Pass. Gumagano na lang ako. Pangina, sa CR pag sinilstock ka. Ay putya, pasensyahan talaga. Yung nga, kadiri minsan yung Tol, umiihi ako, putya. Kadiri sa pakiramdam eh. Parang dumi-dumi mo. Alam mo yung umiihi ka sa urinal, may nag-o-offer sa'yo ng shit. Nakakapikon yun Tangina, na-imagine ko lang eh. Ilang beses na nangyari to sa'yo, pre, as a guy. Yung kapag umiihi ka sa urinal, ang daming mga pubic hair dun sa urinal. Pina-flash ko muna bago ako umihi. Kadiri yun. May ang titi mo may cancer. Gago. Nakakainis eh. Pag iihi ka, parang ayaw mo nang ihian yung urinal kasi may DNA ng kung sino dun. Minsan may nakikita ako dun, candy. Ay, kaya yung chewing gum, idudurado sa urinal. Napaka pabalahura. Walang courtesy ang putya. Tsaka kawawa yung maglilinis dun. Yun na lang parang consider mo na yung maglilinis ng pakiramdam nyo. Kahit sabihin mo trabaho nila yan pero yung being decent as a decent human being na lang. Meron ka bang karanasan na yung gusto mo sanang umihi dun sa urinal o kaya dun sa toilet mismo, yung may cubicle pero hindi mo magawa kasi sobrang filthy? Ay, gagi, nangyari sa akin yun. Nung nag-bike tayo, galing tayong UP. Tapos diba nag-CR tayo doon sa Shell sa Along Marcos Highway. Tapos pagpasok ko sa inodoro, may yellow submarine. Yeah! Nawala yung ko Yung umaapaw. Umurong yung ihi ko parang sa ibang lugar ka na lang umihi. Ganun nga. May ganun din ako. Pinakadiri, sabi ko, May nakita pa nga ako dati yung tawag dito. Merong jebs, gagi, gabraso. Ano yung size ng lower arm? Yung length. Sabi ko, sino tong... Isang malaking baby na yun. Gago, ang lupit. May nanganak dito. Gagi talagang, tubol kung tubol. Kadiri, tangan atras ka agad ako eh. Yung bigla nawala yung ihi mo. Parang nawala yung gana mo na magbawas. Ang inang yun. Sa akin yun yung pagpasok. Shit. Sabi ko kaya, may yellow submarine doon. Kadiri ang parang na-shock si ate. Meron pa ka nakikita yung
sa pader para may mga streak ng ihi. Dahil di marunong umasinta. Hindi ko maintindihan yung mga taong ganun. Gagamit na lang na CR, hindi pa i-aim ng tama. Tangina talaga. Ako kasi pag ganyan ko sa bahay, sa public place, paano pa sa bahay mo? Diba? Meron pa nga yung pumasok ako sa isang CR sa Petron yun eh. Nadaanan ko, naiihina ako. Grabe, amoy amoy Jebs na nga eh. Tapos amoy Yossi pa. Ang sama. Kadiri. Kadiri yung combination ng puta. Na-imagine mo pa may iba kasi na pagdudumi, nagyoyosi. Para daw din nila maamoy. Parang mga ewan. Parang yung pagpartner ng kape sa Yossi. Parang ganun sa pag-Jebs nila. Tanga din. Ayun yung pangit na kombinasyon ng kape. Yossi tsaka kape. Pangit ba yun? Na-try ko nung nag-smoke pa ako. Para siyang ang kalma ng pakiramdam. Pero nung hindi na ako nagyoyosi, ito nang baho pala nito. Tapos na-imagine ko, paano kayo mga kumakausap sa akin ng time na yun? Siguro polite lang sila pero naamoy nila yung yoyosi sa akin. May mga taong ganito na naka-interact ko dati, mga friends natin na kapag nagyoyosi sila, yung iba sa kanila, nangangamoy talaga yung katawan. Yung iba nangangamoy yung bibig. Yung iba, talaga yung ngipin nasisira. Iba-iba yung effect ng yosi talaga sa katawan ng bawat tao. Kaya hanggat kaya nyo mag-quit kayo. Never ko pa na-try mag-yosi actually. Buti naman, good for you. Dati nag-vape lang ako eh. Tas parang klasiko, para akong aristocrat. Ganun yung pakiramdam ko. Buti nga tinigil mo rin yan eh. Yung saglitan naman yung vape na yun, tsaka wala namang yun eh. Walang dating. Walang nick. Walang nicotine. Hindi tulad ng yosi na yung amoy talaga parang baho. Then dami nagsasabi sa akin, wag ka na mag-yosi pre, wag mong gagawin to, tigil mo. Di ba lagi ko sinasabi sa'yo, kagagaya sa akin. Ma-addict ka rin eh. Tsaka kasi yung amoy ng filter, maamoy mo pa sa kamay mo, ang baho talaga. Oo, sabi nga rin nila. Di ba dati daw kapag teenager ka pa lang tapos pumupuslit ka mag-yosi. Feeling mo ang cool mo eh. Tapos pag gusto kang hulihin ng magulang mo, aamuyin yung daliri mo. Tapos gugulpihin ka ng tatay mo. Ganun. Kasi nag-yosi ka, tangin na ka. Amoy yosi daliri mo. Dati kasi ang cool pag high school ka, naninigarilyo ka, parang siga. Noong nasyak ako sa mga klase ko, nung nag-yosi sila, nung high school kami. Ano pa lang yun, second year high school yata kami. Sino yun? Importante pa ba yun? Tanginang yan. Joke. What the fuck, man? Masarap kaya yung combination ng yosi tsaka chocolates. May iba. May yosi na lasang chocolate, yung Black Bat. Ay, oo. Yan, ganun. Ay, nako. Ano nangyari doon sa brand na yun? Ewan ko, bigla na lang siya nawala out of nowhere eh. Ang bango kaya nun? Natry ko yun dati. Tapos parang, lasang chocolate. May chocolate din. Tapos parang, Pero syempre, tama pa rin sa bagay. Damage pa rin. Tumigil ka na ba? Oo, tagal na. Bakit? Healthy living. Baho. Buti napipigilan mo. Yung iba nagwi-withdrawal sa yosi. Hindi. Ewan ko. Pag sa akin kasi pag nakakaramdam ako ng urge. Urge na. Para mag-jackal. Maligarilyo. Tapos? Pupod trip ako. Kailangan umuya ako ng umuya. Pero minsan talagang pinipigilan ko eh. Kung minsan naglalaway ka na. Pero hindi, wag. Hindi kasi may chance din na maging chain smoker. Tsaka nagiging sa akin yung amoy kasi. Parang, baho na pala. Ano pa ba yung naranasan mo sa yosi na masama rin? Nagkaroon ka ba ng din, yung withdrawal? Paano withdrawal stage? Nung tinigil mo, naglalaway ka, tapos di mo kaya? Ay, pero pag sobrang stress, minsan napapayosi. Pero ngayon talagang hindi na. Anong tingin mo doon sa mga tawag dito? Animator tayo. Animator pa ako. Grabe stress dun. Stress ko dun eh. Di ba? Parang kajamin ko siya Kada 30 minutes, meron kang meron kang yosi. Isang pakete pa nun eh. Pag umihitit ka ba, ano pakiramdam nun? Soothing, ganun. Lalo pag menthol, parang, kalma na uli, ganun. Nakakalma ng nerves. May something kasi sa sigarilyo na, napapakalma ka. Ganun, yung, pag sobrang stress, o kaya pa, after kumain, nasarap sa feeling na, parang kang parang kang nag-digest din, kahit pa paano. Okay. May calming effect siya sa akin. Calming effect? Hindi siya yung para magmukhang siga. Hindi siya ganun. Parang may therapy. Pag kinumbine mo yung yosi tsaka tawag dito, alak. Mas nakakalasing daw eh. Mas nakakalasing. Pero ngayon, buti ngayon, so mostly din mga friends ko, di na rin nagyoyosi, more on vape na lang din.
Pero masama rin daw yung vape eh. Oo, wag mo lagi. Parang nagkakaroon ka daw ng tubig sa baga. Totoo ba yun? Hindi ko alam. Hindi naman ako masyadong ma-research sa ganyan. Mayaman na. Pero recent, bumalik ako sa vape. Pero pag stress. Nakaka-stress ba sa'yo yung yung bad customer service? Oo naman. Ano experience mo? Susungitan ka tapos wala ka namang ginagawa. Di ba may nangyari sa'yo sa Uniqlo? Oo. Judgmental yung sales lady. Kaya di na ako bumalik ng Uniqlo eh. Hindi siya sales lady, lalaki siya. Salesman, okay. Salesman. Parang kwento mo nga, sige. May natripan akong sweater. Ganun. Sa Uniqlo sweater. Tanong lang ako, excuse me, meron ba kayong larger size nito? So, ang ginawa niya, tinignan niya ako mula ulong kampa. Oo. Tapos? Wala. Sumalis. Wala. Tapos umalis na? Tapos ako parang, tangin, hindi na ako babalik dito. Kayo. Kaya pag nakakita ko ng Uniqlo, tangina nito eh. Feeling ko lahat ng nila. Feeling ko lahat ng Coronel galit sa mga matataba. Hindi, alam mo, minsan nakakawalang gana rin yung pupunta ka sa isang shop tapos yung nagtitinda doon ang sungit. Tangina, potential customer ako, tangina, bastos ka. Magbabayad ako, gag. Hindi ko naman uutangin yung kukunin kong item sa'yo. May mga sales lady na nagtanong ka ng isang item tapos ang bungad sa'yo, ay sir, mahal yan. Uy, puta. Nakakapikan yung ganon. Judgmental no? Parang sinasabi nila, kaya mo bang bilhin to? Mahal to eh. Pero may point naman siya. Parang nakakapikan. Ina mo Hindi, rin talaga, tingin ko kasama yata sa curriculum. Kasama yata sa protocol nila yon na i-judge yung itsura ng tao. Dapat hindi ganun. Mali yun, gagi. Malay mo naman, hindi siya mukhang mayaman pero kaya niyang bilhin yung shop ninyo. May na-experience nga ako lately sa isang bike shop sa Marikina. Tang-inang yun eh. Huwag na natin pangalanan. Hindi ko pa pangalanan. Alam mo yun Pikon ako. Pagpasok ko, narinig ko yung salesman doon. Kausap niya yung sales lady. Kasi dumaan ako, nagtatanong-tanong ako, di ba? Tapos ang sabi narinig ko, na-overhear ko lang. Ano yan? Bibili ba yan? Talaga? Tapos sabi nung babae, hindi, titingin lang daw siya. Titingin lang? Ba yan? Gumanon nung puta, sabi ko, tangina, malay mo, customer pala ako next time, bibili talaga ako. Nakakapikon parang ang ganda na sana nung vibe nung shop, pero dahil doon sa lintek na customer service nila doon, hindi mo nagugusto yung bumalik. Leche. Hinan nyo. Ito yung frame nyo, saksak nyo sa tumbong nyo. Minsan nga sa mga sa mga tawag dito, sa mga kahera ng LRT station. Ay naku, dami yung experience dyan. Gagi, alam ko namang nakakapagod yung trabaho ninyo, pero please lang, wag naman kayong rude. Parang pag government, parang program sila magsungit. Hindi, nakakapagod naman talaga pero understood naman pero lahat naman ng trabaho hindi, pero sana as much as possible, don't be a dick. Be nice, diba? Don't be an asshole. Nakakainis parang nawawala yung gana mo Parang gusto mo sanang, alam mo yun, maging Ilang beses na binato sa akin yung sukli ko dyan. Ayo, diba? Yung barya, ibabato sa'yo. Parang kang shit lang sa paningin nila diba? Next. Yung ganun. Next. Parang ano ba? meron pa na ninabot ko ng pera. Mainit yata ulo niya. Babae yan Tapos ginanong ko lang yung, ito po, kubaw. Sabi, galit ka ba? Hay? Ginanon ako. Kung inong yun. Galit ako. Tagal mo magsukli. Ginanong ko. Tiklop siya Gago. Gusto mo marinig yung gusto mo marinig, di ba? Galit ako. Minsan parang naghahanap ng awa yung iba no? Siya sa likod ko nagtatawanan kasi siguro kilala na siyang basugit. Kasi may narinig ako, yun, may pumatol. Parang suki. May mga suki na siya na. Yung mga estudyante. Sa ano pa yun? Sa Santolan pa nun Wala pa yung sa Masinag. Santolan Station. Kasi yung starting line doon noon. Sa LRT. Ay, nako. Problema na ni ate. Nasa na kaya yun? Sana masarap ulam niya. Ang hirap kasi pa nagsasabay yung mood ninyo diba? Parang hirap ka na nga sa biyahe mo tapos may ganun pang mas kahera. Nandito tayo sa Pilipinas, mas nakakapagod ang commute kaysa sa trabaho. Yun nga it consumes a lot. Yes. Ayun. Let's end this here. Nice. Ayun. Thanks for listening, everybody. Thank you. See you soon and we're out. Nga pala, nakakalimutan ko laging i-plug to lintik na yan. Alin? Ayun, check nyo rin kami sa Spotify. Meron kami Spotify, matagal na. Tsaka Facebook page din. Gumagawa kami ng reels doon na kagaguhan. Kasi kung ayaw nyo makita pagmumukha namin, Spotify na lang. Understood.
okay lang yan. Check nyo rin kami sa Spotify. Yes. Para mysterious kung bakit... sino ba itong dalawang ugok na to? Sino ba itong dalawang kupal na to na nagmumurahan? Parang mga tanga. Hindi kasi may dating din yung podcast kapag audio lang Parang may mystery. Ano kaya itsura ng dalawang to na nagbabangayan? Tapos pag makikita nyo kami sa YouTube, eto pala yun. Layo ng boses sa mukha. Yun nga. So yun, head over to Spotify in case you like audio instead of video for the podcast. Anyway, that's it. See you. We're out. Bye. Flying kiss ulit. Bye-bye. We're out.